almost anyhow. Lessons of life. In life, there are more lessons to learn than mistakes. Sabi nga, many times in life, we will fail. But in failing, we will learn. It is true that in life, there are more lessons to learn than mistakes. And ito pa, lessons will keep on repeating themselves until they are learned. Diba? Okay ba yan? My life is my own responsibility. To be happy is a personal choice. A person who has a why to live for can bear almost anything. Lessons of life. In life, there are more lessons to learn than mistakes. Sabi nga, many times in life, we will fail. But in failing, we will learn. It is true that in life, there are more lessons to learn than mistakes. And ito pa, lessons will keep on repeating themselves until they are learned. Diba? Okay ba yan? My life is my own responsibility. To be happy is a personal choice. A person who has a why to live for can bear almost anything. Lessons of life. In life, there are more lessons to learn than mistakes. Sabi nga, many times in life, we will fail. But in failing, we will learn. It is true that in life, there are more lessons to learn than mistakes. And ito pa, lessons will keep on repeating themselves until they are learned. Diba? Okay ba yan? My life is my own responsibility. To be happy is a personal choice. A person who has a why to live for can bear almost anything. Lessons of life. In life, there are more lessons to learn than mistakes. Sabi nga, many times in life, we will fail. But in failing, we will learn. It is true that in life, there are more lessons to learn than mistakes. And ito pa, lessons will keep on repeating themselves until they are learned. Diba? Okay ba yan? My life is my own responsibility. To be happy is a personal choice. A person who has a why to live for can bear almost anything. Lessons of life. In life, there are more lessons to learn than mistakes. Sabi nga, many times in life, we will fail. But in failing, we will learn. It is true that in life, there are more lessons to learn than mistakes. And ito pa, lessons will keep on repeating themselves until they are learned. Diba? Okay ba yan? My life is my own responsibility. To be happy is a personal choice. A person who has a why to live for can bear almost anything. Lessons of life. In life, there are more lessons to learn than mistakes. Sabi nga, many times in life, we will fail. But in failing, we will learn. It is true that in life, there are more lessons to learn than mistakes. And ito pa, lessons will keep on repeating themselves until they are learned. Diba? Okay ba yan? My life is my own responsibility. To be happy
is a personal choice. A person who has a why to live for can bear almost anyhow. Lessons of life. In life, there are more lessons.
Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang iyong salita ay liwanag sa aking mga paa, tanglaw sa aking mga landas. Isa sa mga mahalagang katotohanan na ranasan natin ang kahalagaan sa panahon ng pandemya, ang pagninilay sa salita ng Diyos. Dahil sa ating pagninilay, makakahugot tayo ng lakas, pag-asa, at sa gitna ng kadiliman tayo ay may liwanag sa salita ng Diyos. Kaya, inanyahan ko kayong bumili ng Bible Diary 2021. At isang mahalagang regalo ito para sa inyong mga kaibigan, para magkaroon sila ng pagkakataon, magbasa at magnilay sa salita ng Diyos. Get a copy of Bible Diary 2021. Ako ang inyong lingkod, si Bishop Ness Ongtioco, Obispo ng Diocese of Cubao. Yan mo ba'y kumakalam? Tikman ang linamnam ng Papas Lechon. Ito ang sarap sa anumang okasyon. Papas Lechon, super sa delicious, sarap mo ay ambitious. Papas Lechon, ang lechon manok na patok sa panlasang Pinoy. Kaya ano pang hinihintay nyo mga kapapas? Tara na, magpapas Lechon na! Ang Papas Lechon ay matatagpuan sa public market sa Riaya, Quezon. For orders, please contact 0923-086-0294. Reserve yours now.
life. In life, there are more lessons to learn than mistakes. Sabi nga, many times in life, we will fail. But in failing, we will learn. It is true that in life, there are more lessons to learn than mistakes. And, ito pa, lessons will keep on repeating themselves until they are learned. Diba? Okay ba yan? My life is my own responsibility. To be happy is a personal choice. A person who has a why to live for can bear almost anyhow. Lessons of life. In life, bumati ka agad. magandang gabi mga kalakbay sa pananampalataya at Misyong Clariciano. Yan. Kamusta ba, Bay? Ay, yung Maayos, kabay natin, Bay, si kabay. Bay Alex, meaning sabihin kalakbay sa pananampalataya. Magandang gabi at para sa misyon, ating lahat. Okay. Oo, alam mo naman dalawa lang tayo ngayon dito kasi paring si Pipo, Bay medyo Pipo. meron siyang ngayong Simbang tawag natin gabi. dito. Simbang gabi. Simbang gabi. Simbang gabi sa umaga. Okay, mga kalakbay, no? Bilang pasimula po ay inaanyayahan po namin kayo, no, dito sa aming programa na Lessons of Life, no, with Father Victor and Father Alex. Kaya hopefully, no, sa mga talakayan natin ito, nakaka-pick up kayo, no, ng mga ilang mga aral. At itong mga aral na to talaga naman magiging gabay ito sa aring pang-araw-araw na buhay, no. Kaya bilang pasimula talaga, inaanyayahan ko po kayo ng isang panalangin na pangungunahan po ng ating kalakbay, si Father Alex. Okay, simulan natin sa isang panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, as we gather in your name, we want to be in your presence. Grant us a spirit of dialogue. Illumine our minds with the light of your truths, and strengthen our fraternal spirit that we may always seek and do your will. We ask this through Christ our Lord. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po ay nasa, magandang gabi. Nasa pangalawang episode pa lang tayo ng ating programang Lessons of Life. No? Ewan ko, yung una po nating episode, ang dami na po natin natalakay doon. Pero balikan natin ng konti lang. Ilan sa mga babalikan din lang natin yung mga nasabi natin doon na life's lessons, no? Sinasabi nating lessons of life, that there are more lessons to learn than mistakes. Yan, nabanggit natin din yan. Ano? At nabanggit din natin na sinasabi nga natin in life, no? Sabi nga, we will fail many times, no? But in failing, we will learn. It is true that there are more lessons to learn than mistakes. And lessons will keep repeating themselves until learned. Yung mga aral daw ay uulit at uulit hanggang sa matutunan natin ng ganap. No? At nabanggitin natin, yung una nating lesson of life noon ay yung my life is my own responsibility. No? Ano ba yung mga maalala mo sa na-discuss din natin na yun? May mga na-discuss natin doon. Kailangan natin sa proseso ng paglago ay we really own our life. Yun, Kasi hindi natin pwedeng iasa lang sa iba at kung may nangyayari man, ibang sisihin natin. Ayun, tama. Kasi madalas may mangyayaring ganito. No? Pagka tayo ay meron tayong mga nangyayari sa buhay natin, meron tayong tinatawag na yung mga minsan na ano natin na we put the blame on other people, no? At siyempre, we don't take the responsibility, no, about our life, no. So kung ano man ang mga nangyari sa buhay natin. Ito pa at nabanggit din natin yung si Friedrich Nietzsche, isa sa mga batikang mga philosophy yan, ano? Sinabi niya na sinasabi niya, anyone who has a why to live for can bear almost anyhow, diba? Pag ang isang tao daw ay merong dahilan
kung bakit siya nabubuhay, lahat nakakayanan. At meron pang isa, sinabi din naman ito ni John Powell, no? Nabanggit din natin ito, yung sinasabing, to be happy and to be miserable is a personal choice. No? Kumbaga, magiging masaya ka o magiging miserable buhay mo. Ito ay isang choice ito, no? You can only be as happy as you choose to be, just as you can only be as miserable as you choose to be, no? Pero yung ganitong mga salita natin na to, talagang medyo may mga palo siya, no? Sabihin na natin, ano? Pero ganun pa man, siyempre, meron tayong mga bagay na dapat din na napipick up natin sa ganyan. Pero, Paring Vic, batiin mo na natin. Ang sige, dami na kanina pa. Sige, kung gusto mong bumati ka agad, kasi bago tayo magtaas ng panahon natin, kakanta tayo. Oo, unang-una, binabati natin si Maris Rante, si Sam Miranda, Judy Vergara, Net Lobos, Marge, at saka si Michael. Nandyan na sila, nauna. Si Rosana, si Mimi, at si RV na nandito sa studio natin. Naghihintay. At may matutunan sa pag-uusapan natin. Okay, ayun. Kaya eto ngayon, mga kalakbay, siguro bago tayo pumasok dun sa second lesson of life na gusto natin share dito, kanta muna tayo ng isang beses. Yeah. Sasabayan tayo ni Kabalakbay Alex dito. Ito pong kantang ito ito po ay para sa inyo. Kasi ang kantang ito po ay title ay For You. For You yan, ano? Ito pinasikat ito ni John Denver. At ewan ko kung makaka-relate pa kayo dito. Pero gusto John ko Denver. kasi ito dapat kinanta ko nung nakaraang kaso nagkaroon tayo ng technical problem na. Okay. Sige. Anyway, ito po ay kantang ito ay medyo tayo ay ilang araw na lang para magpasko na. Pero itong mga kanta natin na to pwede natin sabihin for all seasons, no? Yeah. Kasi ito ay isang pagpapahayag, no, ng isang mensahe, no, para sa mga tao, no, na sabihin na natin mga taong mahalaga sa atin, no? Yeah. Okay. Just to look in your eyes again, just to lay in your arms, just to be the first one, always there for you, just to live in your laughter, just to sing in your heart, just to be everyone of your dreams come true, just to sit by your window, just to touch in the night, just to offer a prayer each day for you, just to long for your kisses, just to dream of your sighs, just to know that I give my life for you. For you, all the rest of my life. For you, all the best of my life. For you alone, only for you. Just to wake up each morning, just to you by my side, just to know that you're never really far away, just a reason for living,
just to say I adore, just to know that you're here in my heart to stay. For you, all the rest of my life. For you, all the best of my life. For you alone, only for you. Medyo makapagpagkanda. Pero hindi ba John tapos Denver yan ba? John ibang klase Denver. kasi, laging may John mensahe. Denver May yan. mensahe, John no? Denver yan. May mensahe yan, may mensahe yan. Oh, yan. Okay. Teka, tapos na ba yun? Okay, tapos na yan. Tapos na yata yung kanta natin. Medyo pinutol na natin doon. Ano? Pero mga kalakbay, no, sa pananampalataya at mission, ano, naalala mo yung last episode natin, may ilang mga nabanggit o may mga nagtanong nung last episode natin. Kasi madalas may nasasabi yung, Padre, paano ba mag-move on? Diba? Yun ang ilan sa mga natanong nun dati. Paano mag-move on? O moving forward, no? Kaya siguro po ilan sa kuha natin ngayon, gabing ito, inaanayahan ko po kayo, o kami ni Kalakbay Alex, no, sa isang pagninilay sa isang araw sa buhay na yung sinasabi po nating paano mag-move on, no? Kasi palagay ko naman napakahirap kasi kasi alam niyo po itong salitang mag-move on talagang hindi ito ganun kadali kasi marami sa atin, no, na stuck, no? Sinasabi natin fixated sa isang pangyayari sa buhay. Pero ano bang pick mo o take mo sa pag kasi moving, paring moving, pag may impactful talagang nangyayari, mahirap talagang mag-move on. Talaga yan. Totoo yan, ano? Kaya kailangan may proseso talaga kung paano. May mga karanasan talaga na talagang lalong-lalo na yung mga karanasan na medyo umuulit, no? May mga umuulit kasi ito yung mga karanasan na umuulit ito yung posible na meron tayong papel o meron tayong ginagampanan dito. O kaya naman, meron tayong mga malapit sa atin at nauulit yung kanilang mga nagagawa sa atin. At ito ay may mga naiiwan sa atin. Kaya nga sinasabi nga natin, yung mga naiiwan na ito yung mga sinatawag nating mga dahilan, pwedeng huminto yung tao, no, para gumalaw doon sa kanyang buhay. So, ibig sabihin nito, pwede siyang hindi makamove on dahil una, may nangyari at patuloy pang nangyayari at yung effect ay may naiiwan pa rin. Diba? At yung effect na to na naiiwan sa tao na nasaktan, nandun pa rin. Diba? Kaya nga sinasabi natin kung minsan, meron tayong mga reaction, no, na itong taong ito na nagdulot sa akin ng sakit, hanggat maaari, may mga talagang, yung mga we can go to the extreme of saying na sana mawala na rin itong taong ito. No? May mga ganun, ano? Kasi very painful kasi yan, ano niya. Pag meron tayong mga painful experiences, talagang napakahirap talagang, yung mahirap talagang gumalaw dyan o mag-move on dito. Pero, tignan natin ito, siguro sa inyong mga karanasan, no, mga kalakbay, paano kayo naka-move on sa inyong experience sa buhay, no? Kasi siguro ito yung mga sharing na pwede natin gawin, no, na talagang kasi baka may mga kasama tayo dito, medyo meron din silang mga steps na ginawa para ma-overcome maka-move on doon sa dahil tayo siguro meron din tayong mga experience na wala din tayo kaya ba kayo bye-bye, meron ka rin may experience na medyo sigurado yan, sigurado. Kasi alam nyo lahat po kasi tayo, meron po tayong mga iba't ibang mga karanasan na pwede natin sabihin na talagang we got stuck or we got fixated doon sa isang karanasan, no, na itong karanasan na to marahil ay hindi pa na to natapos, no, parang ongoing pa rin, ano. Kaya parang sabihin na natin na hindi ganun kadahirap o ganun kadali kasi ongoing siya at meron na nadaramdaman natin yung epekto nito, yung sakit na dinulot ng isang pangyayari sa atin at nandun pa rin siya. Hindi po ganun kadali matanggal yung sakit na yan. Posible kasi na nandun pa rin siya. At syempre,
parang nadadagdagan siya pag nakikita mo na parang nauulit pa rin itong pangyayaring ito. Di ba? Ayun, gano'n. Ano ba take mo dyan, ha? Usually kasi pag hindi tayo nakakalagpas doon, ay posibleng nauulit eh. Pero may paring big kasi minsan kasi ang nagpipigil ng isang tao din na makamove on ay yung takot. May takot tayo. Kasi kaya tingnan talaga yung paano proseso dyan. Yung takot kasi, no? Actually, yung fear talaga medyo isa sa nagiging ano natin dito. Pero yung fear na to kasi, may iba-ibang klaseng mga takot no? Nakakaranas tayo, no? Actually, baka makikita rin natin ito sa scripture, di ba? May mga kwento ng mga takot, ang mga takot. Kasi ito po kasi pag pinag-usapan natin yung takot, ano bang takot ito meron no, na mismo na nagiging dahilan din para huminto tayo ng sandali, no? At hindi tayo maka-move on, diba? Paring Vic, batiin mo na natin, no? Pasalamat tayo kay Maris. Nagbigay ng 50 stars. Ano? Ano ba ibig Thank sabihin you, ng 50 maraming salamat, Ma'am Maris. Shout out kay Father Sano sa Ormoc. Nasa Ormoc ba? Okay, nasa Ormoc si Father Sano. Sa Ormoc, di pa makaalis yan. Yan. Good evening and welcome, Masmin Dusanan Medalya, Linlin Busa Solitario, Ronald Ramirez, si Reverend. Si Reverend, nanonood sa atin. Andyan, si Floriana Lucilio, at si Mamalu Maliglig Luzon, lagi yan sa community ng Filipino community sa Rome, nakikinig sa atin yan. Okay. Judy So Vergara. si Judy Vergara, no? Talagang... Ito pa, meron pang sila. Si Ann Zorino, at sa mga mga Claret Solidarity Group. Maraming salamat sa pagsubaybay. Yan. Ayan. Okay. So, balik po tayo, no? Yung sinasabi nating, yung second lesson na gusto namin i-share sa inyo, ito po yung may kinalaman sa mga na-discuss natin nung nakaraang mga first episode natin. Ito pong lesson ngayon ay let go to move forward. So mag-move on na tayo sa first lesson. Mag-move on na tayo. Mag-move on na tayo. Mag-move on na tayo. At tututuloy na po tayo sa second lesson sa buhay natin is let go to move forward. Yeah. So ito yung tinatawag natin na paano ka mag-move on or move forward is kasama nito is to let go. Letting go. Ano bang ibig sabihin ng letting go? Yan ako medyo hindi to ganun kadali pag pinag-uusapan natin. Kasi sinasabi nga natin, di ba namanggit din natin nung nakaraang episode natin na yung let go na to, hindi naman to kadali. Ganun let go. Ano ba yung kasi minsan kasi meron tayong napanghahawakan no? May pinanghahawakan tayo. Kumbaga naka-hold on tayo and then at the same time meron tayong intention to move forward. Kaya Tama yan kasi mag-2021 na. 2021 siyempre. Kailangan natin mag-move forward. Mukhang kailangan natin mag-let go 2021. Ano ba yung dapat nating let go sa 2020 at tayo para ma-embrace talaga natin ng ganap yung 2021. Kasi alam mo, mahirap yan ba yan? Mahirap yung you move to the new year but then you are leaving something for in the year 2020 medyo depende rin kung ano ba binihinaw natin dito. No? So, paano po ba tayo mag-move on, di ba? May mga ilan po tayong i-share tungkol doon sa sinasabi nating let go in order to move forward. No? Una sa lahat, siguro pag pinag-usapan natin yung letting go to move forward, yung bang tandaan natin, everything is fleeting and everything is transitory. No? Lahat daw ng mga bagay ay lumilipas. Lahat ng mga bagay ay hindi permanente. No, lahat ng may transitory. No? Pag sinabi mong transitory is transit. From the word transit, dumadaan lang. Dumadaan lang, kaya naman fleeting. Pag sinabi mo namang fleeting, ano ba sa Tagalog ang fleeting parang lumilipad lang, Lahat ay lumilipas, lahat ay gumagalaw o lahat ay nawawala. Yan ang sinasabi din ng di ba, sa philosophy natin, natutunan natin that the only constant is change. Naku, sabi nga, the only thing permanent is change. Naku, talaga naman. Sinabi din ni San Pablo yan sa 2 Corinthians. Ano sinabi ni San Pablo? Sabi niya that everything is temporary here. Yan ang sabi niya na, pero ang pinaka-importante yung eternal. Yun, eternal. Tama. Pero sinabi rin mismo po niya, ating Panginoong Hesukristo, sabi niya, heaven and earth will pass away, but my word will stay. Di ba? Lahat ng mga bagay sa mundo ay lilipas, pero ang salita niya
ang hindi mawawala. Naku, talaga naman. Ito mga salitang ito, no, manggagaling sa Panginoon natin, talagang maano siya, no, very encouraging siya. Lalong-lalo na sa mga, for those who want to really move on, no, there is only one thing that will stay on, and that is when we hold on to the Word of God. Yung Word of God na to, di ba kasi tayo pagka meron tayong pinanghahawakang salita na nagbibigay sa atin ng gabay at inspirasyon, di ba? Kasi kailangan, importante sa buhay natin, ano ba yung mga salita na pwede nating panghawakan at magbibigay ng inspirasyon sa atin. Kasi meron po tayong choice eh. Ang choice natin ay humawak tayo sa mga salita na makakasira sa atin. No? Humawak tayo sa mga salita na makaka-apekto, no, sa atin. Pero baka maganda rin yung humawak tayo sa salita na makakapagbigay buhay sa atin. Di ba? Tinatawag nating life-giving word. Kasi alam naman natin na everything is transitory, everything is fleeting, lahat ay lumilipas. Ano yung mga nananatili? So yun yung first step doon. Oo. Na is to recognize that everything is fleeting and transitory. Pero, yun na nga, merong hindi fleeting and transitory. Yung salita ng Diyos. Napaka-importanting salita ng Diyos siya. Pero kung minsan din, meron din yung mga salita ng tao marahil, no, na may iniiwan po sa atin. 'Di ba? Anong salita 'yan? Magandang salita 'yan o marahil hindi isang magandang salita? Kasi alam niyo, bawat salita may epekto sa atin 'yan eh. 'Di ba? Lahat ng salita ay may epekto sa atin. Sabi nga ang salita ay may sariling buhay. Pag tayo ay nagbibitaw ng salita sa isang tao, maganda man to o hindi maganda, ito may epekto sa kanyang buhay at may epekto sa kanyang pagkatao, di ba? Kaya nga may mga magulang, pag kung ano yung mga nabibitawan nilang salita sa anak, yun ang naalala ng mga anak. Naalala nila yan. Ito yung tinatawag nating tape message, no? Tape message, ibig sabihin yan, kusa na lang siya lumalabas. At kung minsan, sa buhay, natitrigger po natin yan, natitrigger siya. No? Natitrigger siya, halimbawa na may nagsalita, sabihin natin, nakapagmura. At yung mura na yan, dahil hindi mahal, mura siya. Di ba? na ano siya, na-trigger, no? Yung isang salita na marahil ay merong naging epekto rin yan sa'yo noon pa. Di ba? Ganun, yun ang importante dyan, di ba? So, yun ang no? Yun ang una nating, yung una nating ibig sabihin ng let go and move forward. Na kinakailangan, isipin po natin na everything is transitory and fleeting. Ayun na nga, dinadagdagan lang namin na but there is only one that stays, that is the Word of God. Yan ang importante. Di ba? Okay, good evening kay Gladys Gamad at mga Gamad family. Gamad family. Mga nakasama natin yan. Yan dati, no? Nanonood sa pa tayo niya, no? Seminaran pa tayo. Del Rosario. And of course, no? Sa iba pang nanonood sa YouTube, wala ata tayo ngayon. Si Michelle, Si Michelle, sa YouTube kasi medyo may problema sa internet kaya hindi tayo nakapasok ngayon. Si Michelle, no? Good evening. Okay. Si Michelle, so yun, to let go, to move forward. To move forward. No? Everything is fleeting and transitory. Ngayon, yung isa pa, yung let go and to move forward is, isa dito sa makakatulong din sa atin dito na, alam mo sa buhay, para makamove on ka, tandaan natin, yung lighter is better. Ano bang sabihin ng lighter is better? Pag magaang, mas makakagalaw ka. Ayun. Di ba? Kasi pag marami tayong mga bit-bit, parang kapareho yan na bumabiyahe ka. Pag bumabiyahe ka, ang dami mong mga dala. Yan, marami kang maleta, marami kang mga karton, no? Parang ang hirap bumiyahe. Marami kang bagahe. Ang dami mong bagahe. Pag marami kang bagahe, ang hirap gumalaw, di ba? So, hindi ka makamove forward kasi ang dami mong bagahe, di ba? Alam mo, naalala ko, meron tayong kasamang pare nun, gusto kong banggitin dito si Father Rosa. Kasi yung damit yun, kukunti lang eh. Pag sinabi niya nga babiyahe yan, isang maleta lang, andun na lahat. Tapos buksan mo yung kwarto niya, wala na. Grabe. Pero tayo, iba tayo siguro. Pagka sinabi siguro, magta-transfer tayo, mga ibon ang aabutin siguro. Sa dami nating bit-bit. Meron tayo mga libro kasi, may mga libro, may mga gamit, may mga, di ba? Kaya may mga ilan sa atin nahihirapan na mag-move forward, sabihin natin. Kaya may mga ilan sa atin, mga
sa mga kapare, nahihirapan naman umalis sa isang lugar, pumunta sa isang lugar kasi daming bitbit no? Kaya paring Beck, lighter is better. So, Lighter is better. 2021, mag-diet na ako. Kaya ganun din po yan Kaya yung mga, pag tayo, yung ating katawan, masyadong mabigat, ang hirap gumalaw. Kaya yan, isa sa mga resolution natin magbawas na tayo ng ating, magbawas tayo ng ating mga, ng ating mga timbang. Ayan. So, lighter is better. Ngayon, kung sasabihin po natin yan sa buhay natin, pag marami tayong mga binibitbit, halimbawa, bigat ng loob, sama ng loob, galit, yung mga galit. Ito pong mabigat na bagahe yan. Napakabigat na bagahe. At dahil napakabigat na bagahe yan, parang nahihirap tayong kumilos. Nahihirap tayong gumalaw. At siyempre, ang buhay natin, dahil mabigat ang binibitbit natin, apektado yung pang-araw-araw nating buhay. Hindi tayo makatrabaho mabuti, hindi tayo makafocus, hindi tayo hindi tayo yung talagang makabuhay ng maayos. Karamihan dito parang subconscious baga. Hindi, basta na lang yan susulpot yung mga bagahe na minsan iba, kasi iba, conscious tayo na talagang meron tayong dinadala sa damdamin natin, sa kalooban natin. Pero may mga times naman, ito yung mga tinatawag natin unconscious naman, na nandyan lang siya, kasi wala pa tayong tinatawag na healing process. So, nandyan lang siya, nakatago lang yan sa ating subconscious, o sa ating unconscious mind. Nandun lang siya, o kaya naman, nararamdaman ng ating damdamin yan, o kalooban natin. Di ba? Kaya nga, masyadong mahirap pagka nandyan tayo. So, kaya nga, sinasabi natin lighter is better. Kaya nga, siguro, kaya yung let go, talagang malaking bagay yan, You have to let go so that your life will be lighter. And lighter is better. Huwag tayong mag-imbak ng bagahe. Pag nag-i-imbak tayo ng tinatawag natin dyan kaya nga yung sinasabi nating impediment. Alam mo yung salitang impediment? Impedes, di ba? Nanggaling yun sa salitang Latin. Nang sabi ay impedimenta. Impedimenta ang ibig sabihin ba? Bagahe. Bagahe lang po yan. Kaya nga pag meron tayong mga bagahe sa buhay, ang hirap talagang gumalaw. Diba? Sa relationship, pag meron tayong mga bagahe, ang hirap kumalaw, Lalong na kung ang relationship ay pumasok sa isang mga mabibigat na mga sitwasyon, na kung saan nag-iiwan talaga sa tao, mahirap yan. Kaya yun ang nag-iiwan ng bakas, Kaya nga nag-iiwan, sinasabi nating impediment o bagahe. Kaya yung ating growth, hindi siya talagang, yung growth natin ay hindi na natutuloy o yung ating paglago bilang tao kasi nga dahil siya ay may bagahe, meron siyang obstacle o meron siyang impediment. Yan. 'Di ba? Lighter is better. Okay, ano pa bang take natin diyan? Sa mga experience natin, 'di ba? Kayo po mga kalakbay, siguro pwede niyo ma-reflect din sa buhay niyo, 'di ba? 'Di ba sa experience niyo makikita niyo rin talagang hirap kumilos pag may mabigat tayong dinadala. Sabi nga daw ang pinakamabigat dalhin sa buhay, hindi yung binubuhat ng balikat. Kundi ang... Di ba? Ano yung binubuhat? Hindi yung binubuhat sa balikat. Ang pinakamabigat daw na dinadala ay hindi yung dinadala ng balikat, kundi dinadala ng kalooban. Di ba? Kasi kung ang kalooban mo ay mabigat ang dinadala, mahirap gumalaw. Diba? Kaya nga sinasabi natin yan pag ang kalooban natin ay punong-puno ng sama ng loob o sama o galit man o ano man yan, ang hirap kumilos. Mabigat. So, kung sinasabi natin na if we say that lighter is better, precisely because it invites us to let go of the unnecessary baggages. Yung mga hindi na kinakailangan bitbitin, dapat bitawan na natin. At bitbitin lang natin yung kailangan lang natin. Di ba yung tawag natin na yung mga essentials lang? Di ba? Pag babiyahe tayo, ano ba yung mga essentials na dinadala natin? Ano ba yung mga essential? Pag bumabiyahe ka, ano ba dinadala mo? Toiletries, siyempre. Bible. Bible. O kaya naman, rosary. Yan, rosary. Okay. Ano pa, ito. Pero ngayon, siyempre, may mga iba, mga dadala, mga laptop, cellphone, diba?
Yung buhay nung dati, medyo simple lang, no? Kaya sinasabi nga, even kung sinasabi natin lighter is better, pwede natin sabihin na simplicity is much better. Pag sinasabi mo kasing simplicity, ito po yung may kinalaman sa, yung pinahahalagahan, binibigyan mo na nahaga yung ano lang talaga mahalaga. No? Yung pinahahalaga natin, kung ano lang talaga ang mahalaga. Mas freer ang isang tao pag lighter siya. Oo, mas freer siya pagka lighter. Tama yan, ha? Pagka lalo siya. Mas agile, mas freer. Yung pagka mag-aangano mo, mas... Tsaka hindi lang makikita mo, minsan nawawala yung ating sense of humor pag mabigat ang dinadala natin. Ano? Kaya tingnan mo yung mukha natin ngayon, medyo kulang tayo sa sense of humor. Kasi, dahil sa mga nakarang araw, medyo may dinadala tayo, no? Mabigat. No? Kaya siguro, ganoon talaga yan. Ano? Shoutout natin, welcome natin si Father CJ Mortela, no? Nandito, dumating. Oo nga, itong si Father CJ. Babakasyon natin. Babakasyon niya, lighter yan. No? Lighter, no? Ewan ko lang kung may pasalubong Isang backpack lang ang bitbit. Ewan lang natin kung may pasalubong sa atin yan, galing na Sambuanga, no? Kasi minsan dumadaan. Kahit light lang na mga pasalubong. Dumadaan-daan lang eh. Di ba? Mads, good evening. Good evening, Mads. Welcome to... yan na lang eh. So, ito si Marjorie. Si Marjorie. At saka si Mads. Ayan. Okay. Okay, ituloy natin. So ito po yung mga ilan sa mga kasabay doon sa may letting go to move forward. Yung number 1 is everything is fleeting and transitory. Tapos yung pangalawa ay lighter is better. At meron pang susunod. Anong susunod? Yung susunod natin dito, no? Yung tinatawag natin you can break the cycle by creating a new cycle intentionally. Okay ba yun? Conscious and aware, intentionally. Ano bang take mo doon? Ha? Yung tinatawag natin na, kasi tayo po kasi, no, isa sa mga dahilan kung bakit tayo ay nahihirapan din to move forward. Kasi meron tayong cycle. Di ba? Meron na tayong cycle o meron tayong iniikutan. No? May mga iniikutan tayo eh. Parang kumbaga, may anticipate mo na kung ano mangyayari kasi ito yung sitwasyon. Yung next, ito na naman. Tapos ito na naman. Tapos ito na naman. No? It's moving in a cycle. Siyempre, if you are moving in the cycle, expect the same result to happen. Parang vicious ano. Tawag natin yan vicious cycle kasi umuulit-ulit lang siya. No? Kaya anong pwede natin magawa? In order to move forward, it's to break the cycle. Ano ba yung cycle natin? Alam niyo po mga kalakbay, meron tayong mga cycle sa buhay. No? Marahil, kung ako man, kung ganito man ang naging buhay ko at ito man ang nagiging resulta ng buhay ko, precisely because I am moving in the same cycle of life. Diba? Umuulit lang tayo sa cycle natin. So, para maka-move forward talaga tayo, i-break natin itong cycle at mag-create tayo ng bagong cycle. Intentionally. Conscious talaga. Conscious ka at meron kang intentionality na ito, kailangan i-break ko itong cycle na to kasi itong cycle na to, siguro sa matagal na panahon, hindi talaga ito nakatulong sa akin. Di ba? Parang ano din yan eh, parang toward the end of the year, no? Maganda rin itong gamitin natin na parang pagninilay natin. Ano ba yung cycle ng buhay ko at kung bakit ganito ako lagi? Siguro ito rin isang bagay. Makakatulong po ito kung meron po tayo may mga tao na magsasabi sa atin ng ganito, no? Lalong-lalo na, minsan na-appreciate natin, yung may mga tao na talagang ipinamumukha sa atin yung pagkakamali natin, yung pagkukulang natin. Ito dapat tayo, yung maging grateful tayo. Although, kung minsan, pag may mga tao at pinamumukha sa atin yung pagkakamali natin, yung pagkukulang natin, minsan nagagalit tayo dyan. Nagagalit tayo at minsan nagkakaroon pa tayong gina-justify pa natin yung mga pagkakamali natin. Pero, precisely, meron dumarating na tao ng ganito para hamunin tayo. Sabihin sa atin, teka, itong cycle mo ay hindi it's not working. Di ba? The cycle is not working. So, if the cycle is not working, then you have to break the cycle. Yeah. Alam niyo po, mga kalakbay, hindi ganun kadali ang mag-break ng cycle. Oo. Ano bang Kasi cycle? nasanay ka na eh. Yun nga, di ba, nabanggit? Yun ang comfort zone kasi natin, Kaya, you have to break the cycle na nagdudulot lang ng ganitong resulta sa buhay. Diba? Kaya nga sabi ko nga po pag walang magsasabi sa atin kung ano yung ating mga pagkukulang, yung mga nagagawa natin na
matama man o mali, hindi natin malalaman kung ano yung cycle natin. Kaya nga, tayo dapat magpasalamat tayo sa mga magulang natin. Kasi yung mga magulang natin, pinasabi sa atin direct to the point. Sinasabi, mali ka anak. Di ba? Mali ka. Di ba? Yung talagang, ilan mo yung talagang tunay na nagmamahal sa tao. Ito yung tao na talaga namang nagsasabi sa iyo ng pagkakamali mo. Di ba? Malalaman mo talaga. Kasi yung mga tao na hindi nagsasabi ng totoo sa iyo at puro mga please lang, yung para ma-please ka lang, kulang. Diba? Although, kailangan naman natin ng mga appreciation, kailangan natin ng pagpapahalaga sa atin, pero may mga tao na kinakailangan din sabihin tayo na ito yung pagkakamali. Yung tinatawag natin fraternal feedback. Fraternal feedbacking, di ba? Yan ang ginagawa natin doon. Alam mo, yung seminaryan tayo. Medyo, yung fraternal na natin, feedbacking, hindi. Fraternal, assassination. yung mga kasama natin, mga dating mga seminaryan, di ba? Mga kita natin, minsan yung mga salita, talagang, talagang, below the knee, medyo talagang, anyway, at saka yun, kasama nga natin, yung, kasama sa mga breaking the cycle natin dito, yung mga, binanggit sa atin ni Judy, yung list of attachments. Talaga naman, Kasi actually, part din yan, kasi kaya hindi tayo makabreak ng cycle kasi marami tayong mga attachments. Ngayon, yung mga attachments natin na to, minsan kinakailangan reviewin din natin. Baka ito bang mga attachment natin na to ay nakakatulong pa ba to o hindi? Alam mo, yung attachment, ginagamit natin ngayon yan pag nag-i-email tayo, see attach. Attach document. Okay, yan. Natawag natin yan. Pero totoo yan, So, ayun na po sinasabi natin, break the cycle and create a new cycle intentionally. Yan, napaka-importante. Kasi kung wala kang i-create na ibang cycle, babalik at mahuhulog ka rin lang. Tama. Baka meron tayong mga kwento sa Bible, di ba? Sa Bible po, may marami tayong mga kwento dyan, Halimbawa, kwento ni San Pablo. San Pablo, mga kwento ni San Pablo. Di ba, meron siyang tinatawag na cycle din siya. Ano ba yung cycle niya? Noong una, nakita natin na he was talagang masugid na persecutor yun. Persecutor siya. Yun ang cycle niya, di ba? Yung niya, talagang And then after that, the conversion event niya, ibang cycle na binago siya at purposively ito po yung maganda kay San Pablo, yung kanyang cycle dati bilang Jew na nagpa-persecute ang mga Christians, na-break yon nung pumasok si Jesus sa buhay niya. Ito yung tinatawag na breaking the cycle. Malaking tulong din kasi yung Panginoon mismo pumasok sa buhay niya, na-break yung cycle. Kasi alam niyo po yung pag-break ng cycle natin, na hindi na nakakatulong sa atin, kung tayo lang on our own, mahirap gawin yan. Kaya kinakailangan natin na tinatawag natin mga intervention. Kaya nga, nabanggit ko nga dito, may mga tao na nagmamahal sa atin, nagmamalasakit, pinapamukha sa atin yung pagkakamali natin. Ayan, may tanong si Efren. Kailan po ba malaman ang right time to break the cycle? Siyempre, ako naman, siyempre naman, medyo, yung ating kapatid na Efren, paano mo malalaman na break na, o kailangan na i-break yung cycle? Una sa lahat, di ka na masaya. Hindi ka na masaya. Hindi ka na lumago. Hindi ka na lumalago, Yung height mo, hanggang doon na lang. Di ba? Hanggang doon na lang. Hindi ka na masaya, medyo mabaga. Isa po sa mga sign na yung cycle mo, kailangan i-break mo na, yung bang hindi ka na rin masaya. Hindi ka na masaya. Isa yun sa mga sign, hindi ka na masaya, tapos, yung bang, wala ka ng peace, tapos siguro rin, isa rin dito na nakakasakit ka na rin, nasasaktan ka na rin, at may mga tao din nasasaktan, yan. So, kailangan ng discernment, Discernment, nga lang kasi po, minsan, pagka may mga signs na tayo na kailangan na ma-break, minsan na-delay pa, napopostpone, At ito nga po, minsan na nakakalungkot. I think, siguro sa atin din, may mga times nagkakaroon tayo ng mga, yung tawag nating mga lapses, Nung tayo, hindi po tayo yung bang, hindi kagad tayo nakakagalaw o nakakakilos. Kasi meron tayong tendency talaga mag-hold on, yung natawag nating attachment, So, dun malalaman natin, na that's the right time to break the cycle when you're not happy anymore.
You know, you are already you're not at peace anymore. You know that there are people who are disturbed, if not hurt, by your presence, by your word. Kaya nga, napaka-importante may nagsasabi sa atin. No? Ayun, may magsasabi sa atin. Kaya nga tayo, grateful tayo na, kadalasan din, mismo ang Panginoon mismo, ito po ay isang maganda ring mga realization sa buhay natin, mga aral, no? Na ang Diyos, may mga time, gusto na tayong sigawan eh. No? Gusto na tayong batukan, sabihin na natin. Pero dahil hindi niya magawa yun sa atin, ng diretso, no? Dinadaan na lang sa human mediation. Sa ibang tao na lang dinadaan niya. Kaya yung mga tao na to na talagang magkukol ng attention sa atin, talagang kahit papaano masasaktan din tayo. Ito yung mga tinatawag nating konsyensya. They become our own conscience. Kasi may time siguro marahil hindi tayo nakikinig sa ating konsyensya. So, another person can be our own conscience. Diba? Ayun. So, kailangan ng discernment doon. Yung sagot ko doon kay Efren. Kailangan ng discernment. Discernment, and then, yun na nga. Papasok tayo sa siyempre, kasunod na... pag na-break mo na yung cycle, and then you create a cycle. Now, siyempre, pag mag-create ka ng new cycle, ito kasama dito yung discernment. Kailangan mo dito ng... Kaya ito po kailangan din natin yung may pagpakumbaba rin tayo no? Kasi halimbawa, sinasabi nga po natin, you cannot create a cycle on your own or even if you do it intentionally, but you need people who can help. Kaya dito pumapasok yung mga, sabihin na natin yung mga mentor, no? Pumapasok dito yung mga counselor, pumapasok dito yung mga spiritual director, at least people who know who are familiar, no? More or less with the with this kind of approach. No? Yan. So, yun ang tinatawag natin ng pangatlo. Meron pa tayong, may apat pa tayo eh. Yung pang-apat po naman, no, part ng letting go to move forward, yung sinasabi natin, you must define what is important. You must define what is important to you or what matters to you. Ano ba talaga yung mahalaga sa'yo? Kailangan i-define mo yan. No? I-define mo. Kasi, siyempre, part din yan ng breaking the cycle. Pag nag-break ka ng cycle, ano ba yung mahalaga sa'yo at ano ba yung importante sa'yo na pwede mong simulan? Diba? Yan, pwede mong simulan yan. So, papasok ngayon dito, halimbawa, yung mga, kumisan, may mga anak, halimbawa, in relationship to yung sa family, no? Halimbawa, ang anak hindi masyado napahalagahan ng magulang, no? And then there will be a time may mga mangyayari sa buhay. Tapos ma-realize niya na ito pala, this is what matters to me pala. And this is what matters to me the most and what is important to me. Na ito ngayon, nadi-define ko na siya na for some time na nakaligtaan ko. O kaya naman, in any type of relationship na minsan, hindi man minsan paulit-ulit pa. No? Na hindi mo kadalasan pa siguro. Hindi mo siya hindi mo siya napapansin. Pero ngayon ito pinamumukha sa iyo yung sinasabi nating bagay na nakakaligtaan mo na mahalaga yan. Tapos pag minsan parang isang paalala sa atin na nga pala dapat pala alalahanan tayo nito. Kaya mismo tayo, ang Panginoon, pinapaalalahanan tayo eh. Araw-araw, no? Sa misa natin, pinapaalalahanan tayo. Siguro, may time lang, talagang we are too insensitive to listen to His words, no? Medyo insensitive tayo. Okay, kung meron pa, ewan ko si paring Efren, medyo kontento sa ating sagot, pero okay, ito si Alman. Always be aware of what is happening to your life and accept the reality, From then, you can recognize that you need to let go of something. Itong ating mga kalakbay natin. May lalim, May lalim. By the way, kung meron kayong gusto nyo magtanong pa rin at mag-share ng inyong mga reflections, no? Most welcome po tayo dito. Okay, ngayon, meron po tayo pa kasi pang-apat pa lang yun. Nasa kailangan bilisan na natin ng oras kasi medyo madaldal tayo. No? Number 5 naman, yung tinatawag po nating reframing. I-reframe. Ano bang ibig sabihin ng reframe? Baguhin yung frame.
Ibig sabihin po niyan, yung bang babaguhin natin yung yung forma niya. Siguro babaguhin natin yung especially yung mga bagay na yung particularly mga may kinalaman sa mga losses, no? Ano ba yung mga losses natin? Probably the loss of relationship. So i-refrain natin 'yon, no? Losses of whatever that we got attached to. So we are to refrain it. Diba? I-refrain natin siya. Kumbaga, bibigyan natin siya ng ng bagong pananaw. O bigyan natin siya ng bagong linaw o bagong picture, no? A new picture. Ibang anggulo, no? Kasi minsan bawa, nung may salamin ko sa kwarto ko ba, binabago-bago ko yung anggulo eh. Nagbabago rin itsura mo. Kasi nagbabago din eh. Ganun may yan, anggulo talaga na medyo... Hindi, tama rin yan. Subukan nyo lang, kasi ginagawa nito ni paring Alex eh. Pag binago mo yung posisyon ng reframing. Salamin mo, magbabago din. Talaga. Ang tawag dito, pagbabago ng anggulo. Diba? Pero totoo yan, diba? Kung minsan pag meron tayong ilaw, yung ilaw na to, bakit yung mukha natin pangit dito sa anggulong ito? No. Bakit? Kasi yung ilaw natin, medyo pinakikita yung anino ng parte ng mukha lang natin. Halimbawa, tinitignan natin yung mukha natin sa camera ngayon. Ano ba itong mukha natin dito? Medyo maayos pa. Bakit? Nasa ilaw yan. Diba? Sa ilaw yan. Diba? Kaya siguro sa susunod, mag-request tayo na dami-damihan ng konting ilaw, no? Para hindi makita para hindi tayo madilim masyado dito, no? Nakikita yung mga bakas na mukha natin. Ito po yung sinasabi natin pong reframing. Diba? Ano dapat yung i-reframe sa buhay ninyo? Diba? Anong bang klaseng, ano ba magandang pagliligay ng anggulo, sabihin na natin. Kasi ipapasok yung susunod eh. Yung susunod po dito, dahil sabi ko nga din kanina, medyo hindi naman ganun kadali na i-break ang cycle o mag-let go or whatever. Kasi kinakailangan natin kumonsulta rin tayo. Konsulta po tayo sa isang tao na akala natin sa palagay natin makakatulong sa atin, isang counselor, no, isang spiritual director, no, o kaya naman isang confidante, no, isang kaibigan, no, na palagay natin makakatulong sa atin. No? Kasi may mga tao naman na talagang they care, no. So itong mga tao na nagki-care sa atin, pakinggan natin, no, kahit kuminsan naiinis tayo na itong taong to paulit-ulit na sinasabi, tandaan natin, no, yung mga taong kinukol ang attention natin. Ito yung mga taong nagmamalasakit. No? Yun talaga nagmamalasakit. Kasi hindi lang dahil sila ay nasasaktan sa atin, kundi dahil sila din ay nasasaktan din kung nakikita tayo sa mali natin ginagawa. Di ba? Yung tatawag natin eh. Kaya nga may mga time, may mga counselor na talagang medyo straightforward. No? Spiritual director, straightforward. They will not please you. Diba? Ewan ko, pag ikaw may nakausap ka, mabait ka ba? Depende kung sino kausap ka. No? Kuminsan, di ba? Kasi may mga tao talaga pag nagkwento, tuloy-tuloy yan. Non-stop yan. No? Non-stop. No? So, ito po yung tinatawag nating, to help us in our capacity to let go. It is to consult someone we believe can help us. No? Kaya nga sabi ko nga, hindi natin po inililimit ito sa mga counselor lang o inililimit lang ito sa mga professional. No? Kasi kuminsan po may mga confidante tayo, mga kaibigan na nagmamalasakit. No? Mga kaibigan. Pwede sila makakatulong sa atin. Makinig lang tayo. No? Na minsan may mga kaibigan, may mga kilala tayo, minsan masasaktan tayo kasi pag nagsalita talaga namang medyo matulis. No? Ang tawag din sa scripture, double-edged sword. No? Di ba? Pag sinasabing double-edged sword, pag pumasok yan, talagang tagus yan. Tagus-tagus yan, di ba? Double-edged nga. Both sides. Oo, kumbaga sa Batangas pa balisong. No? Walang kawala. Balisong yan, talagang dire-diretso yan. At ganito po minsan ang Diyos din talaga, di ba? Pag tayo din sa salita ng Diyos talaga pag nagsalita yan, tatamaan ka talaga ng todo Mabigat ang salita yan, talagang papasok yan, di ba? Mga salita ng mga propeta. Mga salita ng propeta talaga naman. Kaya nga kaya si John the Baptist, pinugutan ng ulo kasi mabigat magsalita siya. Pinagutan. No? Medyo matindi yan. Okay, tapos yung huli po, yung sinasabi nating let go, para makumpleto ang lahat. Kasi ito, sabihin na natin, masyado marahil psychological masyado siya, no, and all that. No?
human, ano ito, mga tinatawag natin ito, mga human efforts. Isa sa pinaka-importante dito po, yung tinatawag po natin, let go in prayer. Let go and let God. Sinasabi po natin yan, ano? Pero ano ibig sabihin po ng let go and let God? Ang isabihin natin dito, surrender in prayer. Susuko tayo sa Panginoon. Kasi talagang on our own, hindi natin kakayanin lahat po yan eh. So you have to surrender in prayer. You have to surrender in faith. No? Sinasabi natin, talagang hindi ko na to kakayanin. So Panginoon, kaya nga may mga magagandang binibitawan ng mga nakatatanda sa atin, sinasabing, hindi ko na kaya to. Kaya ipinapasa Diyos ko na lang. Di ba? Pinapasa Diyos. Marami po sa atin, yung mga marahil, yung mga magulang, talagang halos sumuko na sa mga anak dahil sa tigas ng ulo. Ang sinasabi, talagang hindi ko na kaya ang anak ko. Lord, kayo na lang bahala. Pareho ni San Agustin. Si San Agustin, di ba? Talagang si Santa Monica. Talagang namang sabi nga, for 40 years, talagang pinagdasal niya yung anak niya si San Agustin. Pero sinasabi niya lagi, Lord, hindi ako susuko, o susuko man ako sa inyo. Susuko ako sa pananampalataya. Pero hindi ko susukuin itong anak ko para magbago siya. Dahil alam ko, kayo lang talaga makakapagbago. Kaya ang ginawa niya, ito. Ano daw nangyari kay San Agustin, di ba? Dumating sa punto ng buhay niya, talagang nagkaroon siya ng talagang turnabout. Talagang complete conversion niya, di ba? Bakit? Dahil sa Santa Monica na talagang sumurrender siya. So, ito po yung sa atin di ba? Kaya nga din sa buhay po natin if you really want to let go and move forward, we cannot help but really bring that into our prayer. Dahil ang Diyos lang talaga ang makakagawa ng tunay na pagbabago sa isang tao. At mabubuo ang proseso. Mabubuo yung proseso niyan. Kasi mismo sinasabi nga everything that happens for a purpose and a reason. No? So marahil may mga dahilan pa rin dito kung bakit nangyayari ito. Pero ayun nga lang, kung tayo man ay tumutulong sa isang tao na gusto natin talaga magbago, huwag tayong susuko, huwag tayong sumuko na siya ay dumating sa punto ng buhay talagang magbago. Marahil may mga time gusto natin sumuko, pero tandaan po natin, ang Diyos hindi sumusuko sa atin. Yeah. Di ba? May mga take mo dyan, ha? Oo. Diba? Sa lahat ng scriptural narratives ay pinapakita sa atin yan. Pinapakita, di ba? Sa ibang ito. Si Father Father Alex, maraming mga kwento to sa mga iba-ibang mga biblical characters, di ba? Na talagang sinuko na siguro siya mismo sumuko na di ba? Marami sumuko. Siya mismo sumuko na, pero ang Diyos hindi sumuko sa kanya. Sino ba itong mga importanteng karakter? Si Moises, hindi sinukuan ng Diyos. Si Job. Hindi yan. Dami pa. Sino ba yung mga... Marami po tayong mga biblical character na talagang... Siguro sila, sumuko na sila. Pero yung Diyos, hindi sumusuko. Because, I tell you, God will never give up on us. If we are to give up, it is we to give up so that God can take over. Susuko tayo sa pananampalataya. Pero hindi natin susukuan yung tao. Dahil ang tao ay mahalaga sa mata ng Diyos. At kung tayo din ay pinahahalagahan din natin ang taong ito, at alaban natin na talagang darating din ang time, siya ay talagang magbabago. At magbabago talaga. Wala talagang isang tao na, sabi nga, if there is anything that can really change the person, it is the love that the person or the beloved has shown, or the loved one who has shown to the beloved. Di ba? Kaya nga, di ba? Yung tatay ng prodigal son. Kwento niya. Grabe, di ba? Yung kwento, yung kwentong prodigal son po. Yung anak, o yung tatay, hindi sumuko. Araw-araw, no? Hinihintay. Pero hindi lang nabanggit doon kung sa paghihintay niya, nananalangin siya. No? Malamang nagdalasal din yung tatay na yan. No? Yung pagnalangin na naway ang anak ko ay maliwanagan at magbalik loob. No? Ito yung panalangin na lagi. No? Kaya nga, ito po, Christmas. Nako, baka meron tayong mga Christmas message sa ating mga kalakbay. Ano bang message natin dyan? Bukas sa Salitahanan, manood kayo. Ayun, ikaw. Sa Salitahanan. At Thursday,
Meron tayong reflections ni Father Lito Angla tungkol sa Pasko, sa Thursday. And then Friday, the Bob, magkakaroon tayo ng caroling. May caroling ba? Sino mga seminarya? Mga seminarians ito ba sa college ba yan o sa theologians? Theology and college seminarians, both. And then sa Tatak Clariciano Live, no, meron tayong sa 24 sa 26 meron tayo. Pero pagdating ng 29 to January 2, wala tayong live programs, pero ang mangyayari ay magkakaroon tayo ng Bible study, no? Bible courses na ipapalabas natin. Maiksing mga talks tungkol sa Biblia ang ipapakita natin at i-air natin para masundan ninyo at lumago naman tayo sa ating kalaman at pagpupulot aral tungkol sa Biblia. Ayun. Then, resume tayo January 5. Ganito yun, no? Tuesday, ang sunod na Tuesday. Ang aking mensahe lang po, no? Kasi Christmas, tatlong araw na lang, Christmas na tayo. No? Tandaan po natin, kung nagkaroon ng Pasko dahil sa Panginoong Jesus. Kasi kung wala si Jesus sa Paskong ito, walang kahulugan at walang kabuluhan itong Paskong ito. At dito pumapasok ang Panginoon natin, no? Na para siya lang ang sinasabi natin, He is the only one who can stay on, no? He is the only one who can break the cycle, no? The only one who can define for us, no, what is most important, no? And who can really guide us, no, toward the lesson of letting go and moving forward. Tandaan po natin, when we are letting go and moving forward, hindi po tayo naglalakbay mag-isa. Naglalakbay tayo kasama ang Panginoon. Dahil mismo ang Panginoon na nagsabi sa atin, Matthew chapter 28 verse 20, I am with you always till the end of time. Yun. So, dito po kami nagtatapos, no, mga kalakbay sa pananampalataya at misyong Clariciano. Pero, bago tayo magtapos, yung ating kasi meron tayong si Mama Mary. Alam niyo po, hindi pwedeng lumipas kami mga Clariciano. Napaka-importante sa amin ang papel ng ating Mariang mahal na inang si Maria. Kaya, parangalan natin. Bibigyan po natin ng parangal ang ating mahal ng inang si Maria. Ito pong kantang ito ay sa isang awitin. Nakakantahin po namin ni Paring Alex. Sasabayan. Sabayan mo ako. Kung alam niyo po itong kantang ito, makinig po kayo. Yan. Mary, did you know? Maganda itong kantang ito talaga. Kasi si Mary, hindi pa niya talaga alam ang mangyayari. Pero yun pa man, unti-unti. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you deliver will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy would calm the storm with his hands? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Oh, Mary, did you know? Talagang hindi alam ni Mama Mary kung anong mangyayari. Ganun pa man. Tinatago. Unti-unti. Binubukas ng Panginoon sa kanya kung anong mangyayari. At binigyan ng kahulugan. The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will live, the dumb will speak, the praises of the Lord.
Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? You're sleeping child, you're holding kiss today. I am. Kaya po tayo, nagpapasalamat din tayo kay Mama Mary, no? Dahil kung wala sa piyat ni Mama Mary, hindi nagkatawang tao ang ating Panginoon. Medyo mahirap palang kumanta pag medyo makatilala muna, no? Ganun pa man, mga kalakbay, no, sa pananampalataya. Kami nagpapasalamat dahil kami sinamahan ninyo, no, ni Father Alex dito sa ating programang Lessons of Life. Tandaan nyo po, yung program po natin dito ay tuwing 2nd and 4th Tuesday lang, no? Yon. Well, hindi kaya ng powers, no? No, pero ganun pa man, nagpapasalamat kami sa inyo. So, ganun pa man, mga kalakbay sa pananampalataya at Mission Clariciano, marami pong salamat. Merry Christmas! Happy New Year! Next year na po tayo makikita muli sa ating programa. At naway, itong inyong Christmas, tinasabi nga maging makahulugan at makabuluhan. No? Marami mang mga limitasyon, no, sa pagtitipon. Ganun pa man, hindi pa rin matatawaran ang pag-ibig ng Diyos na nagbibigay ng kulay at kahulugan sa ating pagdiriwang ng Pasko. Blessing, blessing. Okay. Hingin natin ang pagpapala ni Father Vic para sa atin. Kaya po tayo ngayon ay hinihiling ko po, hinihiling natin sa Panginoon ang kanyang pagbabasbas. Naway, Panginoon, kami ay nagtitipon o nagsama sa gabing ito sa ating Lessons of Life na kung saan tinalakay po natin yung letting go to move forward. Naway, kami po talaga ay matutong talagang mag-let go and to let you. For we know, Lord, that you are our constant companion and you lead us to the fullness of life. And may the Lord bless us and keep us, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Good night. God bless. Good night. God bless. Merry Christmas to all of you.